Sa isang maliit at tahimik na barangay, lumaki si Danilo. Isang 16 na taong gulang na binatilyo. Sa kanilang magkakapatid, siya ang itinuturing na pinakamalapit sa kanyang lola Isabel. Kahit pa may mas maliit siyang mga kapatid, siya ang laging kasama ng kanyang lola. Hindi lamang sa simpleng paglabas-labas, kundi pati na rin sa mga gawaing bahay. Isang umaga, kasabay ng malamig na simoy ng hangin, nagising si Danilo nang marinig niyang tinatawag siya ng kanyang lola mula sa kusina. "Danilo apo, gising na. Sasama ka sa akin sa palengke, hindi ba?" Malambing na tawag ni Lola Isabel habang inihahanda ang kanilang almusal. Kahit antok pa si Danilo, bumangon siya at tumango. Nag-iinat at humikab. "Opo la, sasama po ako," sagot niya habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Matapos kumain, inayos ni Danilo ang kanilang pinagkainan at naglabas ng ilang bag na gagamitin sa palengke. Habang nilalakad nila ang daan papuntang palengke, nag-uusap ang maglola tungkol sa mga simpleng bagay. Mga presyo ng gulay, panahon, at minsan pati ang mga pangarap ni Danilo. "Alam mo la?" Panimula ni Danilo habang magkasabay nilang tinutulak ang kariton ng mga pinamili. "Balang araw, gusto ko rin pong makatulong sa inyo. Hindi na po kayo masyadong mahihirapan kapag may trabaho na ako." Napangiti si Lola Isabel at hinaplos ang likod ng kanyang apo. "Aba, kung yan talaga ang gusto mo apo, masaya ako para sa'yo. Pero huwag mong kakalimutang mag-aral ha, mahalaga yun." Payo ng kanyang lola na siyang madalas niyang marinig sa tuwing sila ay nag-uusap tungkol sa kinabukasan. Habang nasa palengke, masigla si Danilo sa pagtulong sa kanyang lola. Siya ang nagbubuhat ng mga pinamili, mga gulay, karne, at kung ano-ano pang sangkap para sa mga pagkaing laging inihahanda ng kanyang lola. Kapansin-pansin ang kasiyahan sa kanyang mukha tuwing nakikita niyang masaya si Lola Isabel. "Danilo apo, pasensya ka na at napapagod ka dahil dito," sabi ni Lola Isabel matapos niyang mamili ng ilang kilo ng bigas. "Alam kong hindi ito biro para sa'yo." Ngunit mabilis na umiling si Danilo. "Di po la, gusto ko po to. Masaya akong makatulong sa inyo. Parang ang gaan ng pakiramdam ko kapag kasama ko kayo at tumutulong." Napansin ni Lola Isabel ang kinang sa mga mata ng kanyang apo at hindi niya mapigilang mapaluhan ng koonte. Mahalaga para sa kanya si Danilo, hindi lamang dahil ito ang tumutulong sa kanya, kundi dahil nararamdaman niya ang pagmamahal nito sa bawat maliit na bagay na ginagawa nito para sa kanya. Sa kanilang pag-uwi, nadama ni Danilo ang simpleng kasiyahan ng buhay kasama ang kanyang lola. Ngunit alam niyang may mas malaking mundo pa sa labas ng kanilang barangay. At sa tuwing magkikwento si Lola Isabel tungkol sa kanyang kabataan, mas lalo siyang nahihikayat na magsikap para balang araw ay maipakita rin sa kanyang lola na may kaya siyang gawin para sa kanilang pamilya. Tulad ng dati, nagbiro si Lola Isabel habang naglalakad sila. "Danilo, apo, pag ikaw nagkapamilya na, huwag mo kaming kalimutan ha." "Ako, opo la, pangako po. Lagi po kitang dadalawin. At ako pa rin ang magbubuhat ng mga pinamili nyo," sagot ni Danilo nang may ngiti. Hindi niya maipaliwanag ang saya na nadarama niya tuwing kasama niya ang kanyang lola. Para kay Danilo, hindi lang basta-basta pang araw-araw na gawain ang pagtulong sa kanyang lola. Isa itong simpleng paraan ng pagpapakita ng pagmamahal niya rito. At higit sa lahat, isang pagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa lahat ng aral at pangangalaga ng kanyang pinakamamahal na Lola Isabel. Isang gabi, habang sabay-sabay na naghahapunan sina Danilo at ang kanyang pamilya, biglang napunta ang usapan sa pagiging malapit niya sa kanyang lola. Masayang nagkikwento ang nanay ni Danilo habang iniaabot ang ulam sa kanyang asawa. "Alam mo,
Ang swerte talaga natin kay Danilo. Sabi ng kanyang ina habang nakatingin sa anak. Hindi mo ba napapansin? Siya na yata ang pinakamasunurin sa tatlo. At talagang inuuna niya ang Lola Isabel kahit na minsan mas gusto niyang maglaro. Hindi lang basta nakatulong, nakakagaan din siya ng loob sa nanay ko. Ngumiti si Danilo at bahagyang yumuko. Tila nahihiya sa papuring natanggap mula sa kanyang ina. Opo naman, Nay. Kailangan din pong may tumulong kay Lola, no? Isa pa, masaya rin naman po ako kapag kasama ko siya. Napangiti ang tatay ni Danilo habang tumango sa kanyang asawa. Tama ka, mahal. Ani ng tatay nila habang tinatapik ang balikat ng anak. Kung lahat ng bata ay may paggalang at pagmamahal sa nakakatanda, gaya ni Danilo, siguro mas magiging masaya ang mga lolo't lola sa mundong ito. Ramdam ni Danilo ang pagmamalaki ng kanyang mga magulang sa kanya at lalong tumibay ang kagustuhan niya na alagaan pa ang kanyang lola. Alam niyang hindi na ito kasing sigla ng dati, ngunit sapat ang kanilang samahan upang maipadama niya ang kanyang pagmamahal. Nasa gitna sila ng masayang pag-uusap nang mapansin ni Danilo na ang kanyang lola na kadalasan ay nakikilahok sa kanilang usapan ay tila tahimik ngayon at nakatingin lamang sa kanyang plato. Nang napansin ni Lola Isabel na nakatingin sa kanya si Danilo, mabilis itong ngumiti at sumubo ng kanin. Ngunit hindi iyon nakalampas kay Danilo. Matapos ang hapunan, habang nagliligpit sila ng mesa, nilapitan ni Danilo ang kanyang lola. Lola, okay lang po ba kayo? Tanong niya nang may pag-aalalang nangingibabaw sa kanyang boses. Parang tahimik po kayo kanina. Ngumiti si Lola Isabel at hinaplos ang braso ni Danilo. Ay apo, wala ito. Natuwa lang ako sa mga sinabi ng mga magulang mo. Masaya ako na ikaw ay nandito para sa akin. Anito nang may ngiti. Ngunit sa kanyang mga mata, may bakas ng lungkot na hindi matukoy ni Danilo. Niyakap siya ng kanyang lola at naramdaman niya ang lambing at pagmamahal ng isang matagal nang naninimdim na puso. Hindi na siya nagtanong pa, nirespeto niya ang tahimik na emosyon ng kanyang lola. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng isang bagay na tila naisa ng ibahagi sa kanya ni Lola Isabel. Isang bagay na may kinalaman sa nakaraan na tila nagpapalungkot dito. Makalipas ang ilang araw, mula sa gabing iyon, nasa kusina si Danilo kasama ang kanyang lola. Abala si Lola Isabel sa pagluluto ng almusal at si Danilo naman ay tumutulong sa pag-aayos ng mesa. Habang iniihaw ng kanyang lola ang mga tuyong isda, napuno ng bango ang buong kusina. At dito, muling sumagi sa isip ni Danilo ang kanilang tahimik na pag-uusap noong nakaraang hapunan. Parang may bumabagabag talaga sa kanyang lola na hindi niya mawari. Habang iniaabot ni Danilo ang kanin sa kanyang lola, hindi niya napigilang magtanong. Lola, paano po ba si Lolo nung buhay pa siya? Ang kanyang tanong ay puno ng interes at pagmamalasakit. Umaasa na marinig ang kwento tungkol sa kanyang lolo na matagal nang namayapa. Bahagyang napatigil si Lola Isabel sa kanyang ginagawa at tahimik na nagbuntong hininga. Tumingin siya kay Danilo, tila nag-iisip kung paano sasagutin ang kanyang apo. Apo, ang bungad niya sa mababang boses. Mabait ang lolo mo. Masipag. Tahimik din pero kapag kinilala mo siya, isa siyang masayang kasama. Napansin ni Danilo ang tipid ng ngiti ng kanyang lola. Ngunit ang ngiti nito ay may kasamang lungkot. Isang lungkot na tila bumabalot sa buong kwento ng kanyang lolo. Bakit po hindi na kayo nag-asawa ulit, Lola? Tanong ni Danilo sa mas mababang boses. Nag-aalangan, ngunit nais talagang malaman ang kasagutan. Nagtataka siya kung bakit, sa kabila ng murang edad ng mamatay ang kanyang lolo, hindi naisip ng kanyang lola na maghanap ng makakasama sa buhay muli. Muling nagbuntong hininga si Lola Isabel at bahagyang ngumiti. Apo,
May mga bagay na hindi basta-basta napapalitan. Mahinang sabi niya habang ibinalik ang kanyang atensyon sa niluluto. Ang lolo mo ang pinakamalaking bahagi ng buhay ko. At kahit wala na siya, nananatili pa rin siya dito. Dito sa puso ko. Napansin ni Danilo ang pag-iwas ng kanyang lola na mas palalimin pa ang usapan. Hindi na siya nagtanong pa, ngunit may napansin siyang kakaiba sa tono ng boses nito. Tila ba may sinisikap na itago si Lola Isabel. Isang bagay na hindi niya malaman. Isang bahagi ng buhay ng kanyang lola na tila may mas malalim pang kwento. Ngunit sa kabila ng kanyang kuryosidad, hindi niya pinilit ang kanyang lola. Iginagalang niya ang desisyon nito na manatiling tahimik sa ilang bahagi ng kanyang nakaraan. Ngunit hindi maitatanggi ni Danilo sa sarili na ang bawat kwento ng kanyang lola ay lalo lamang nagpapalalim ng kanyang kagustuhan na malaman ang buong kwento ng buhay nito kasama ang kanyang lolo. Isang hapon, habang abala si Danilo at ang kanyang lola sa pag-aayos ng mga halaman sa kanilang maliit na hardin, napansin niyang tahimik na naman si Lola Isabel. Karaniwan ay masigla itong nagkikwento ng iba't ibang bagay habang nagtatanim sila o nagdidilig ng mga halaman. Ngunit ngayon, parang malayo ang tingin nito at abalang-abala sa pag-aayos ng lupa sa isa sa mga paso. Lola, okay lang po ba kayo? Tanong ni Danilo nang may pag-aalalang hindi niya maikubli. Ramdam niya ang bigat ng lungkot sa mata ng kanyang lola. Isang lungkot na tila nakatago sa likod ng kanyang mga kilos at mga tipid ng ngiti. Nagulat si Lola Isabel at mabilis nang umiti. Ngunit halata ang pag-iwas sa tanong. Oo naman, apo. Sagot nito na may konting pilit. Minsan lang kasi alam mo naman, tumatanda na rin ako. Marami ng bagay ang bumabalik sa isipan ko. Hindi na nagtanong si Danilo. Ngunit hindi niya mapigilan na isipin ang posibilidad na may bumabagabag talaga sa kanyang lola. Isang alaala siguro mula sa nakaraan na tila hindi nito kayang ibahagi sa kahit na sino, kahit sa kanya na malapit sa kanya. Habang tahimik silang nagdidilig ng mga halaman, naisip niya na muling magtanong ng isang bagay na sana ay magpapagaan sa loob ng kanyang lola. Lola, kapag tumanda po ba, mas lalo pang bumabalik ang mga alaala? Tanong niya, hindi diretsahang binabanggit ang kanyang lolo, ngunit sapat na upang magbigay ng hudyat. Saglit na natigilan si Lola Isabel bago siya sumagot. Oo, apo. Sagot niya ng mahina, ngunit matatag. Lahat ng alaala, kahit yung matagal nang nakalipas, bumabalik talaga kapag tumatanda ka na. Minsan masaya, pero minsan din masakit. Ramdam ni Danilo ang bigat ng mga salitang iyon. Gusto niyang yakapin ang kanyang lola at pawiin ang lungkot na nararamdaman nito. Ngunit alam niyang may mga alaala sa nakaraan na kailangang respetuhin. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang lola at mahigpit itong pinisil. Lola, nandito lang po ako. Bulong niya. Kahit ano pang bumabalik sa alaala nyo, nandito lang po ako. Hindi po kayo nag-iisa. Palagi po akong nasa tabi nyo. Napaluha si Lola Isabel at niyakap niya ang kanyang apo ng mahigpit. Salamat, Danilo apo. Sabi nito at naramdaman ni Danilo na kahit papaano ay naibsan ang bigat ng nararamdaman ng kanyang lola. Hindi niya alam ang buong kwento, ngunit alam niyang sapat na ang kanyang presensya para mabigyan ng konting kapanatagan ang mahal niyang lola sa gitna ng mga alaala ng nakaraan. Isang gabi, habang nagpapahinga na si Danilo sa kanilang sala, narinig niyang nag-uusap ang kanyang mga magulang sa kusina. Hindi sinasadya, nasagap niya ang pinag-usapan nila at hindi niya maiwasan na mapansin ang kanilang paksa ay ang kanyang lola. Mahal, napapansin mo ba si nanay? Bulong ng kanyang ina sa tatay niya.
Parang mas malalim ang iniisip niya nitong mga nakaraang araw eh. Tumango ang tatay niya. Tila nag-aalala rin. Oo nga, lagi siyang nakatingin sa malayo at kapag napag-uusapan ng tungkol kay tatay, ewan ko ba, parang bigla na lang siyang nawawala sa usapan eh. Nagpatuloy ang usapan nila at nakikinig lang si Danilo. Pilit iniintindi ang pinag-uusapan ng kanyang mga magulang. Parang may hindi sinasabi si nanay tungkol sa nakaraan nila ni tatay, no? Tanong ng kanyang ama. Parang may mabigat na bagay na pilit niyang tinatago. Saglit na natahimik ang ina ni Danilo bago ito muling nagsalita. Kaya nga mahal, ang dami na rin nating naririnig sa ibang tao tungkol sa kanila. Pero parang walang gustong magsalita ng diretso eh. Si nanay, kahit minsan hindi niya sinasagot ang mga tanong natin tungkol kay tatay. Nang marinig ni Danilo ang mga salitang iyon, hindi niya maiwasang mapaisip. Totoo nga namang hindi talaga masyadong nagkikwento ang kanyang lola tungkol sa kanyang lolo. At tila may bumabagabag sa kanya tuwing nababanggit ang nakaraan. Pilit na inaalala ni Danilo ang kanilang mga naging usapan. Ang mga alaala na tila pilit na iniiwasan ng kanyang lola. Matapos marinig ang usapan ng kanyang mga magulang, nagkaroon ng kakaibang damdamin si Danilo. Isang matinding pagnanais na mas makilala pa ang kanyang lolo at maintindihan ang mga alaala ng kanyang lola. Nais niyang matuklasan kung ano ang dahilan ng lungkot na paminsang-minsang bumabalot sa mga mata ng kanyang lola at kung bakit tila may napakalalim na sugat sa puso nito na hindi nito kayang ipahayag. Hindi man niya alam ang buong katotohanan, alam ni Danilo na ang pagmamahal niya sa kanyang lola ang magbibigay sa kanya ng lakas para suportahan ito, kahit na hindi pa niya alam ang buong kwento. Isang araw, habang naglilinis si Danilo ng kanilang bahay, sinamahan niya ang kanyang lola sa kanilang maliit na bodega. Maraming lumang gamit doon. Mga kahon na puno ng alaala at mga gamit na halos nalimutan na ng panahon. Habang inaayos nila ang mga ito, may nakita si Danilo na isang lumang baul. Tila may kakaibang dating ito at halata na hindi na nabubuksan ng matagal na panahon. Lola, ano po tong baul? Tanong niya habang marahang pinupunasan ang alikabok sa ibabaw ng kahoy na takip nito. Saglit na natigilan si Lola Isabel na parang hindi inaasahan ng tanong. Ngunit bago pa ito makasagot, binuksan na ni Danilo ang baul. Sa loob nito, napuno ang kanyang mata ng mga lumang gamit at litrato. Kinuha niya ang isang lumang album ng larawan. At sa pagbuklat nito, bumungad ang ilang larawan ng kanyang lolo, mga larawang hindi pa niya kailanman nakita. Gwapo pala si lolo, komento ni Danilo, napapangiti habang tinitignan ang isang larawan ng kanyang lolo na nakasuot ng simpleng puting polo. May ngiting abot hanggang tenga. Ngunit napansin niya ang reaksyon ng kanyang lola. Tila may kilig at lungkot na magkasabay sa mga mata nito habang tinititigan ang litrato. Ang lolo mo. Nagsimulang magkwento si Lola Isabel, ngunit tila nag-aatubili ito. Oo, gwapo nga siya. Mabait at mapagmahal. Anito, pilit na ikinukubli ang luha sa kanyang mga mata. Habang tumitingin pa sila ng mga larawan, napansin ni Danilo na sa kabila ng lahat ng kasiyahan sa mga larawang iyon, tila may isang pahiwatig ng malalim na kalungkutan sa kanyang lola. Sa tuwing babanggitin niya ang pangalan ng kanyang lolo o titignan ng ilang larawan kung saan magkasama sila, mabilis na nagbabago ang ekspresyon ng kanyang lola. Tila pilit na itinatago ang isang bahagi ng kanyang nakaraan na puno ng sakit. Bakit po hindi na kayo nag-asawa muli, Lola? Muling tanong ni Danilo kahit na narinig na niya ang sagot nito dati. Saglit na natahimik si Lola Isabel. Tinitigan si Danilo at hinaplos ang kanyang buhok. Apo, mahina niyang simula. May mga bagay na mas pinipili nating itago. Hindi dahil sa ayaw nating ipaalam, kundi dahil
Masakit ng balikan. Ang lolo mo, siya lang ang lalaking minahal ko ng buong puso ko. Sa kanya ko natagpuan ang kasiyahan. Ngunit sa kanya ko rin natutunan ang sakit. Damang-dama ni Danilo ang bigat ng mga salitang iyon. Tahimik siyang nakikinig. Nirespeto ang damdamin ng kanyang lola. Alam niyang may mas malalim na kwento sa likod ng bawat larawan at bawat alaala na iniwan ng kanyang lolo. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon siya para makinig, para magbigay lakas sa kanyang mahal na lola. Walang kailangan pang tanong. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng kanyang lola at nagpakita ng suporta sa pamamagitan ng kanyang presensya. Alam niya ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang sa pag-alam ng buong kwento, kundi sa pagdamay at pagrespeto sa mga bagay na minsan ay mas mabuting hayaan na lang na manatiling tahimik at lihim. Isang hapon, habang abala si Danilo sa paglilinis ng likod ng kanilang bahay, napansin niyang may ginagawa si Lola Isabel malapit sa malalaking puno ng mangga. Madalas niya itong nakikitang nagdidilig ng halaman o nagwawalis. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may kakaiba sa mga kilos ng kanyang lola. Nakayuko ito at may hawak na maliit na pala, tila abala sa paghuhukay ng lupa. Napalapit si Danilo sa kanya nang hindi namamalayan ng kanyang lola. Nang marinig niyang may mahina itong binubulong, tumigil siya sa kanyang paglapit at nakinig ng tahimik. Matagal na panahon na, ngunit hindi pa rin kita nakakalimutan. Bulong ni Lola Isabel sa hangin habang tumitingala sa langit. Hawak ang isang maliit na kahon. Napatitig si Danilo sa kanyang lola. Tila naluluha habang ibinababa nito ang kahon sa hukay at marahang tinatabunan ng lupa. Nagkaroon siya ng matinding pagnanais na lapitan ng kanyang lola. Ngunit alam niyang baka magulat ito. Kaya, nanatili siyang nakatayo sa di kalayuan. Pinagmamasdan ng mga kilos nito. Nang matapos si Lola Isabel sa paglibing sa maliit na kahon, tumingala ito sa langit at pumikit. Nagdasal ng tahimik. Ilang sandali ang lumipas bago siya bumalik sa bahay. Hindi alintana na nakita ni Danilo ang kanyang ginawa. Nang makapasok na si Lola Isabel, nagdahan-dahang lumapit si Danilo sa lugar na iyon at tinignan ang lupa. Nakita niyang halos perpektong patag ang lupa. Ngunit sa gitna nito ay may maliit na bulaklak na inilagay ang kanyang lola. Hinawakan niya ang lupa at tila naramdaman ang bigat na dala ng alaala ng kanyang lola. Kinagabihan, habang sabay silang naghahapunan, hindi mapigilan ni Danilo na mag-alinlangan kung dapat ba niyang magtanong. Ngunit nanaig ang kanyang respeto at pagmamahal para sa kanyang lola. Kaya, nanatili siyang tahimik. Apo, parang ang tahimik mo yata ngayon. Puna ni Lola Isabel habang kumakain. May iniisip ka ba? Saglit na nagulat si Danilo sa tanong. Ngunit ngumiti siya. Wala naman po la. Aniya. Naisip ko lang po kasi parang madalas po kayong malungkot nitong mga nakaraang araw eh. Sandaling napabuntong hininga si Lola Isabel at ngumiti ng tipid. Apo, ganun talaga ang buhay. May mga alaalang bumabalik kahit gaano katagal nang lumipas ang panahon. Hindi na muling nagtanong si Danilo, ngunit hindi niya mapigilang magsalita. Lola, kung may gusto po kayong ikwento o ipaalam, andito lang po ako. Alam niyo naman po, kahit anong kwento, nakikinig naman po ako. Napangiti si Lola Isabel at hinawakan ng kamay ni Danilo. Salamat, apo. Malambing niyang sabi. Minsan, may mga bagay na mas mabuting sa puso na lang manatili. Pero mahalaga sa akin ang alalahanin mo ang iyong lolo. Na kahit nawala na siya, andito pa rin siya ang alaala niya. Kasama ko araw-araw. Napabuntong hininga si Danilo at nagpa siya na hindi na ungkatin ang nakita niya na ginagawa ng kanyang lola kaninang hapon. Ngunit sa puso niya, nadagdagan ng kanyang hangarin na mapasaya ang kanyang lola upang kahit papaano ay maibsan ang kalungkutan nito. Sa kanyang isipan, nagplano na siya ng mga paraan upang mailabas ang kanyang lola.
upang ipakita rito na may mga bagay sa kasalukuyan na maaaring magdala ng ligaya, kahit na may mabigat na mga alaala ang nakaraan. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Danilo na tila mas lumalalim pa ang kalungkutan ni Lola Isabel. Kung dati ay masigla itong nagkikwento tungkol sa mga simpleng bagay, ang mga araw sa palengke, mga kapitbahay, o ang kanilang mga halaman, ngayon, mas madalas na tahimik ang kanyang lola. At kung sakaling magsalita man, tila may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Madalas nitong tingnan ng bakuran, lalo na sa bahagi kung saan inilibing nito ang maliit na kahon. Bagamat hindi niya alam ang laman ng kahon, alam ni Danilo na mahalaga iyon para sa kanyang lola. Isang umaga, habang naghahanda ng agahan si Danilo, napansin niyang tahimik na nakaupo si Lola Isabel sa may bintana. Nakatanaw sa labas habang hawak ang isang piraso ng tela. Pamilyar kay Danilo ang telang iyon. Minsan nang nabanggit ng kanyang lola na ito ang paboritong panyo ng kanyang lolo noong buhay pa ito. Malambot at may simpleng borda ng pangalan ng kanyang lolo sa gilid. Isang bagay na minahal ni Lola Isabel sa simpleng gamit ng kanyang asawa. "Good morning po, Lola," bati ni Danilo habang inaabot ang tasa ng kape sa kanyang lola. "Ang aga niyo pong nagising ngayon ah." Napatingin si Lola Isabel kay Danilo at ngumiti ng tipid. Ngunit ramdam niya ang lungkot sa mga mata nito. "Good morning din, apo." Mahina nitong sagot habang tinatanggap ang tasa ng kape. "Minsan kasi may mga bagay na pumapasok sa isip ko at hindi na ako magabalik sa pagtulog." Tahimik na tumango si Danilo, nauunawaan ang sinabi ng kanyang lola. Alam niyang ang mga alaala ng kanyang lolo ang bumabagabag dito. At bagamat hindi niya lubos na maintindihan ang damdaming iyon, ramdam niya ang bigat ng mga alaala ng kanyang lola. Hindi siya nakatiis at muling nagtanong ng may pag-aalala na hindi niya mapigilang ipakita. "Lola, may gusto po ba kayong pag-usapan? Kung gusto niyo pong ikwento o magkwento, andito lang po ako. Handa po akong makinig, Lola. O kaya naman po kung may kailangan po kayong tulong." Alok niya, hawak ang kamay ng kanyang lola. Muli siyang tinignan ni Lola Isabel at may bahagyang ngiti sa kanyang labi. "Salamat, Danilo." Bulong nito habang pinisil ang kamay ng apo. "Alam kong narito ka at mahalaga sa akin iyon. Pero may mga bagay na mahirap ipaliwanag. Kahit sa sarili ko, minsan hindi ko na rin maunawaan." Tahimik na nakinig si Danilo. Pinipilit na unawain ang malalalim na damdamin na nais ipahayag ng kanyang lola. Tumango lamang siya at hindi na nagtanong pa. Napagtanto niya na may bahagi ng buhay ng kanyang lola na mas mabigat kesa sa maaaring isalaysay. Mga alaala at sakit na kahit gaano man niya gustong tulungan itong mapagaan, ay tila nakatanim na sa puso nito. Habang naglalakad siya papunta sa bakuran para linisin ang paligid, napansin niya ang lugar kung saan naglibing ang kanyang lola. Sa tuwing mapapadaan siya doon, hindi niya maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Tila nagugat ang isang pagnanais sa kanyang puso. Ang hangarin na paligayahin ng kanyang lola, ang pagbibigay nito ng kasiyahan kahit panandalian lamang. Kinagabihan, sa hapunan, sinikap ni Danilo na gawing mas masaya ang paligid. Nagkwento siya tungkol sa kanyang mga kaibigan, mga simpleng pangyayari sa araw niya at kahit ilang mga biro para lamang makapagpatawa. Paminsan-minsan, nakikitawa naman si Lola Isabel. Ngunit pagkatapos ng bawat halakhak, bumabalik ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa pagtatapos ng hapunan, inabot ni Danilo ang kamay ng kanyang lola. "Lola, gusto ko po sanang isama kayo bukas sa plaza. Gusto niyo po bang maglibang? May bago po akong nakita na tindahan ng bibingka doon. Alam kong paborito niyo yun." Saglit na tumigil si Lola Isabel. Tila nag-iisip kung tatanggapin ang paanyaya ng apo. Sa wakas, ngumiti siya ng tipid. "Sige, apo," sagot niya. "Matagal-tagal na rin akong hindi nakapunta doon. Baka nga tama ka. Baka makabuti rin yun sa akin."
Sa pagkakatanggap ng kanyang lola sa imbitasyon, naramdaman ni Danilo ang isang pag-asa. Alam niyang hindi nito makakalimutan ang mga alaala na dala ng nakaraan. Ngunit umaasa siya na kahit papaano, sa pamamagitan ng mga simpleng lakad at masasayang alaala, maaari niyang maibsan ang kalungkutan na bumabalot sa puso ng kanyang pinakamamahal na lola. Kinabukasan, habang tumitilaok pa lamang ang mga tandang, sinimulan na ni Danilo ang kanyang paghahanda para sa kanilang pagpunta sa plaza. Maagang nagising si Lola Isabel. Nakangiti, ngunit may bakas pa rin ng lungkot sa kanyang mga mata. Habang nag-aayos si Danilo, hindi niya mapigilan na mapansin ang tahimik na ganda ng kanyang lola, na tila may daladalang bigat sa kanyang mukha. Ngayong araw, ipinangako niya sa sarili na gagawin ang lahat upang kahit papaano ay mapangiti ito. "Handa na po kayo, Lola?" Tanong ni Danilo habang iniaabot ang payong at tsinelas ng kanyang lola. Tumango si Lola Isabel at ngumiti ng tipid. "Oo, apo. Pero alam mo, bihira na akong nakakalabas ng ganito. Nakakapanibago." Sagot nito. "Sana po maging masaya kayo, Lola. May makakain po tayong paborito ninyong bibingka doon, no?" Tugon ni Danilo, sabik na makita ang kanyang lola na tumatawa at masaya. Habang naglalakad sila papunta sa plaza, masigla si Danilo sa pagtuturo ng mga bagong tindahan at mga tao sa paligid. Alam niyang madalas sa bahay lang ang kanyang lola, kaya masaya siyang ipakita ang mga pagbabagong nangyari sa kanilang bayan. Habang naglalakad, napansin ni Danilo ang maraming tao sa paligid. May mga nagtitinda ng mga prutas at gulay at may ilang nagbebenta ng mga laruan. Minsan pa, may mga batang nagtatakbuhan at naglalaro sa paligid ng plaza. "Ang daming tao ngayon, ano, Lola?" sabi ni Danilo. Noon po bang kabataan nyo, Lola? Ganito rin ba ang plaza?" Napangiti si Lola Isabel at tumango. "Oo, apo. Maraming alaala dito. Ang lolo mo, dito kami madalas magtagpo noong kaming mga bata pa. Mahilig siyang magdala ng buko para sa akin. Tapos, balahim kaming tatawa kapag may nakikitang kakilala." Kwento nito habang pinagmamasdan ng paligid. Ramdam ni Danilo ang konting saya sa tinig ng kanyang lola. Ngunit napansin din niya ang bigat sa tono ng kanyang kwento. Para pang bawat alaala ay may dalang kaligayahan. Ngunit may nakatagong lungkot na hindi matanggal. Nang makarating sila sa bagong bukas na tindahan ng bibingka at puto bumbong, agad na umorder si Danilo ng mga ito at inihain sa kanilang mesa. Mainit ang amoy ng bibingka at agad na nagbigay ng konting ngiti sa kanyang lola. "Naku, apo, ang tagal ko nang hindi nakakain ng ganito," sabi ni Lola Isabel habang inaabot ang isang piraso. "Ang lolo mo, siya ang mahilig bumili nito para sa akin tuwing Pasko." Tahimik na nakikinig si Danilo. Nagpapanggap na abala sa kanyang pagkain, ngunit ramdam niyang bumabalik sa alaala ng kanyang lola ang mga masasayang panahon nila ng kanyang lolo. Habang kumakain sila, nilingon ni Danilo ang kanyang lola at sinikap na pasayahin pa ito. "Lola, lagi po kayong may kwento tungkol kay lolo. Ang dami niyo pong alaala sa kanya, no?" Tanong niya ng malumanay. Nakangiting tumingin si Lola Isabel kay Danilo. "Oo, apo, marami. Kaya nga, sa tuwing bumabalik ako dito, naaalala ko siya. Para bang naririnig ko pa rin ang boses niya. Nararamdaman ko pa rin ang kanyang presensya kahit matagal na siyang nawala." Hinawakan ni Danilo ang kamay ng kanyang lola at hindi nagatubili na magbigay ng pag-alalay. "Lola, andito lang po ako. Kung may gusto po kayong ipagpatuloy na kwento tungkol kay lolo, makikinig po ako." Tumingin si Lola Isabel kay Danilo at ngumiti. Bahagyang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. "Apo, salamat ha." Bulong niya. "Malaking bagay sa akin na kasama kita. Hindi ko akalaing may apo ako na handang makinig sa mga alaala ko." Habang nag-uusap sila,
Sinikap ni Danilo na gawing mas masaya ang kanilang paglalakbay sa plaza. Matapos ang bibingka, dinala niya ang kanyang lola sa isang malapit na tindahan ng mga bulaklak. Alam niyang mahilig ito sa mga halaman at bulaklak. Kaya, sinubukan niyang pumili ng isang maliit na paso ng may makulay na mga bulaklak. Lola, para po sa inyo to. Para sa rin natin. Sabi ni Danilo habang iniabot ang bulaklak. Napangiti si Lola Isabel at tinanggap ang bulaklak. Napakabait mo, apo. Aniya habang tinitignan ng mga bulaklak sa kanyang kamay. Hindi ko alam kung paano ka mapapasalamatan ng pagmamahal mo sa akin. Wala pong anuman la. Mahal na mahal ko po kayo eh. Sagot ni Danilo nang may ngiti. At alam niyo po, kahit ano pa ang mga alaala niyo kay Lolo, nandito lang po ako. Lagi po akong nandito para sa inyo at handa po akong makinig sa kahit anong kwento niyo. Habang pauwi sila, pakiramdam ni Danilo ay kahit papaano ay nagkaroon ng konting liwanag ang mukha ng kanyang lola. Maaaring hindi na maalis ang bigat ng nakaraan sa puso nito. Ngunit alam niya na sa bawat sandaling kasama niya ito, nabibigyan niya ito ng konting kaligayahan. Bago sila umuwi, muling tumingin si Lola Isabel sa plaza at nagpasalamat sa kanyang apo. Sa mga mata niya, naroon ang pasasalamat sa pagkakataon na maibalik ang ilang masasayang alaala, kahit panandalian lamang. Sa gabing iyon, natulog si Danilo na may pag-asa sa kanyang puso. Alam niyang may mga sugat ng nakaraan ng kanyang lola na hindi basta maghihilom. Ngunit sa kanyang maliit na paraan, nagkaroon siya ng misyon. Ang ibigay ang ligaya na maaaring magpagaan sa bawat alaala at bigat na dala ng mahal niyang lola. Pagkaraan ng ilang araw, matapos ang kanilang pagpunta sa plaza, naisip ni Danilo na isama ang kanyang lola sa lumang simbahan na matatagpuan malapit sa kanilang lugar. Alam niya na ang bawat simbahan ay may espesyal na lugar sa puso ng kanyang lola. Madalas itong magkwento na dito naganap ang kasal nila ng kanyang lolo. At sa tuwing may malaking pagdiriwang, dito rin sila madalas pumupunta. Ang pagpunta sa simbahan ay tila may kakayahang magbigay ng kapanatagan sa kanyang lola, lalo na sa mga panahong puno ng kalungkutan ng kanyang mukha. Lola, sabi ni Danilo isang umaga habang sila ay nag-aalmusal. Gusto niyo po bang pumunta sa simbahan ngayong hapon? Alam kong matagal na po kayong hindi nakakapunta ron. At baka gusto niyo pong magdasal. O kahit pumayapa lang sa loob. Napatingin si Lola Isabel sa kanyang apo. At may bakas ng saya sa kanyang mga mata. Apo, ang tagal ko nang hindi nakakapunta doon. Sagot nito habang bahagyang ngumiti. Minsan, napapanaginipan ko ang simbahan na iyon. Parang naririnig ko pa rin ang tunog ng kampana at naaamoy ang mga bulaklak sa altar. Nang sumapit ang hapon, inihanda ni Danilo ang kanyang lola. Inalalayan niya ito papunta sa simbahan at ramdam niya ang kagalakan sa bawat hakbang ng kanyang lola kahit may kaunting panghihina sa mga tuhod nito. Tahimik silang naglakad at nang makita ni Lola Isabel ang mataas na kampana ng simbahan mula sa di kalayuan, hindi niya mapigilang umiti at mapaluha. Apo, alam mo ba na dito kami kinasal ng lolo mo? Maraming bulaklak noon at punong-puno ang simbahan ng mga mahal namin sa buhay. Ani Lola Isabel habang tinitignan ang simbahan sa malayo. Siya mismo ang pumili ng lugar. Mahilig siya sa katahimikan dito. Nakinig si Danilo. Pinapahalagahan ang bawat salitang binibitawan ng kanyang lola. Hindi niya lubos maisip ang damdaming dala ng mga alaalang iyon. Ngunit alam niya, ang bawat isa ay mahalaga sa kanyang lola. Pagdating nila sa loob ng simbahan, naramdaman ni Danilo ang kakaibang katahimikan at solemnidad ng lugar. Huminga siya ng malalim at sumunod sa kanyang lola na dahan-dahang naglakad patungo sa altar. Naupo sila at tahimik na yumuko si Lola Isabel para magdasal. Hindi niya ito ginambala, tinitingnan lang ang bawat paggalaw nito habang nakayoko at nagdarasal ng taimtim. Makalipas ang ilang sandali, bumangon ang kanyang lola at pinunasan ng kanyang mga mata.
Tumingin siya kay Danilo at napansin niya ang bahagyang pagngiti nito, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Alam mo, Apo, dito ako madalas magdasal para sa inyong lolo. Noong pumanaw siya, dito ako nakatagpo ng kaunting katahimikan. Ang simbahan na ito ang naging saksi sa lahat. Mula sa aming kasal hanggang sa mga araw na pinagdarasal ko na sana mapatahimik ang kanyang kaluluwa. Sabi ni Lola Isabel, may halong pangungulila sa kanyang tinig. Hinawakan ni Danilo ang kamay ng kanyang lola at marahan itong pinisil. Lola, alam ko pong kahit wala na si Lolo, narito pa rin siya kasama nyo. Kasama natin. At kahit hindi ko po siya nakilala, parang nararamdaman ko pa rin po ang pagmamahal niya sa inyo sa bawat kwento nyo. Saglit na natigilan si Lola Isabel. Tila bumalik ang mga alaala ng kanilang masasayang pagsasama ng kanyang lolo. Tama ka, Apo. Mahina niyang sabi. Parang andito pa rin siya. Ang presensya niya ay kasama ko pa rin sa bawat araw. Lalo na kapag narito ako. At alam mo ba, Danilo, Apo, noong kami kabataan pa, dito rin kami madalas magkita. Napatigil si Danilo at nagka-interes sa kwento ng kanyang lola. Talaga po, Lola? Paano po kayo nagkakilala ni Lolo? Ngumiti si Lola Isabel at sa kabila ng kalungkutan, bumalik ang ningning sa kanyang mga mata habang nagkikwento. Nagtagpo kami dito sa simbahan noong may pista sa aming bayan. Nakaupo ako sa isang sulok, tahimik na nagdarasal. At nang binuksan ko ang aking mga mata, nakita ko siya sa aking harapan. Nakangiti at tila ba alam niya na agad na kami ay para sa isa't isa. Mula noon, hindi na siya nawala sa tabi ko. Nakikinig si Danilo, humahanga sa bawat salaysay ng kanyang lola. Ramdam niya ang lalim ng pagmamahalan ng kanyang lolo at lola. Isang pagmamahalan na hindi nagwakas kahit sa paglipas ng panahon. Ang lolo mo, siya ang aking tahanan. Dagdag ni Lola Isabel habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang apo. At kahit wala na siya, ang pagmamahal ko sa kanya ay narito pa rin. At alam ko na hindi yun magwawakas. Tahimik silang dalawa sa simbahan. Pinupuno ang kanilang mga puso ng alaala ng nakaraan at pagmamahalan. Si Danilo, sa kabila ng kanyang katanungan tungkol sa lihim na bigat ng kanyang lola, ay nakahanap ng kasagutan sa bawat salaysay nito. Alam niyang may mga alaala at sugat sa puso ng kanyang lola na hindi na kayang maghilom. Ngunit alam din niya na sa pamamagitan ng kanyang presensya, maaaring kahit paano ay maibsan ang lungkot ng kanyang lola. Bago sila umuwi, tinignan ni Danilo ang altar ng simbahan at taimtim na nagdasal sa kanyang isipan. Sana po, Lolo, kung saan man po kayo, patuloy niyo pong bantayan si Lola. Mahal na mahal po namin siya. Bulong niya sa kanyang dasal. Sa paglabas nila ng simbahan, mas magaan ang pakiramdam ni Lola Isabel. Tahimik lang si Danilo habang naglalakad sila pa uwi. Ngunit sa kanyang puso, nakapagbigay siya ng konting kapanatagan sa kanyang lola. Alam niyang ang pagmamahal ng kanyang lolo sa kanyang lola ay hindi kailanman magwawakas. Ngunit sa bawat alaalang kanilang binalikan sa simbahan, mas lalong tumibay ang pagmamahal at pangako ni Danilo na alagaan ang kanyang lola sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay sa buhay. Nang sila'y makauwi na, napansin ni Danilo ang tahimik na kasiyahan sa mga mata ng kanyang lola. Kahit papaano, ay naibsan ng lungkot na dala ng mga alaala. Pagsapit ng ika-20 kaarawan ni Danilo, masaya sana siya sa pagdiriwang na inihanda ng kanyang pamilya. Ngunit may bigat sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang lola, si Lola Isabel, ay nagiging mas mahina at madalas magkasakit nitong mga nakaraang buwan. Dati, masigla pa itong nagkikwento, nagtuturo sa kanya sa mga gawaing bahay at masiglang umaalalay sa kanilang araw-araw na gawain. Ngunit ngayon, kahit simpleng paglalakad, papunta sa kusina ay tila isang malaking pagsubok na para sa kanya.
Nagsimula ito bilang simpleng ubo na akala nila ay dala lamang ng pagod o pagbabago ng panahon. Madalas din siyang nilalagnat at nanghihina. Ngunit pilit itong tinatago ni Lola Isabel sa kanyang pamilya. Noon pa naman ako ganito, apo. Aniya minsan kay Danilo habang nakaupo sa kanilang maliit na sala. Kapag tumatanda, talagang nagiging mahina ang katawan. Basta, nakikita ko kayong masaya. Sapat na sa akin ang mga araw na meron ako. Ngunit hindi nakalampas sa mata ni Danilo ang patuloy na paglala ng kalagayan ng kanyang lola. Minsan, habang tinutulungan niya itong tumayo mula sa upuan, napansin niyang nanginginig ang kamay nito at tila nauubusan ito ng lakas sa bawat hakbang. Ipinilit ni Danilo na dalhin ang kanyang lola sa doktor. Ngunit simpleng ngumiti lang si Lola Isabel at nagsabi, Apo, kaya ko pa naman. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ngunit isang araw, nagising si Danilo sa tawag ng kanyang ina mula sa kabilang kwarto. Danilo, dalhin mo ang lola mo sa ospital. Ang taas ng lagnat niya. Agad na tumakbo si Danilo papunta sa kwarto ni Lola Isabel at nakita niya itong nakahiga. Maputlang maputla at pawis na pawis sa init ng kanyang katawan. Lola, nandito na po ako. Bulong niya, hawak ang malamig niyang kamay habang tahimik na nagdarasal sa kanyang isip na sana ay gumaling agad ang kanyang lola. Dinala nila si Lola Isabel sa ospital. At matapos ang pagsusuri, sinabi ng doktor na may malubhang impeksyon nito sa baga. Ipinaliwanag ng doktor na mahina ang resistensya ng kanyang lola at ang impeksyon ay patuloy na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Apo, huwag kang mag-alala. Matagal na naman akong handa. Ang mahalaga ay andito ka at ang iyong pamilya. Bulong ni Lola Isabel kay Danilo habang nakahiga sa kama ng ospital. Ngumiti ito, ngunit kita sa kanyang mga mata ang pagod at kirot na hindi maitatago sa kanyang kalagayan. Sa mga sumunod na araw, hindi iniwan ni Danilo ang kanyang lola. Sa bawat pag-ubo nito, sa bawat oras na kinakapos ito sa paghinga, ay naroon siya. Hawak ang kamay nito, inaaliw sa mga kwento ng kanilang masasayang alaala. Kahit na masakit sa kanya ang makita ang kanyang lola sa ganoong kalagayan, pinilit ni Danilo na maging matatag para dito. Hindi niya pinapakitang umiiyak siya. Sa halip, sinikap niyang palakasin ang loob nito. Danilo, apo, ang dami nating alaala, ano? Bulong ni Lola Isabel habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Salamat, apo, ha, sa bawat sandaling binigay mo sa akin. Hindi ako nag-iisa dahil sa'yo. Ramdam ni Danilo ang bigat ng mga salitang iyon, ngunit pinilit niyang ngumiti. Lola, hindi pa po kayong mawawala. Andito pa rin po ako. Lagi po akong nandito. Sagot niya, kahit pa ang takot at pangamba ay bumabalot sa kanyang puso. Dumating ang araw na lalong lumala ang kondisyon ni Lola Isabel. Halos hindi na siya makapagsalita at ang kanyang mga mata ay nakapikit na lamang. Tila mahimbing na natutulog. Nakaabang si Danilo sa tabi ng kanyang kama, hindi humihiwalay. Kahit pagod na rin ang kanyang katawan. Sa kanyang puso, nagdarasal siya na sana ay humaba pa ang panahon nila ng kanyang lola. Ngunit sa isang gabing tahimik, habang hawak ni Danilo ang kamay ng kanyang lola, dahan-dahang bumitiw si Lola Isabel sa kanyang huling hininga. Walang kasamang ingay o kahit anong pagdaing. Na tila, pinili nitong umalis ng payapa at tahimik. Napatingin si Danilo sa kanyang lola. At sa kabila ng kirot at lungkot, may bahagyang ngiti sa mga labi nito. Ramdam ni Danilo na kahit sa huling sandali, ay iniwan siya ng kanyang lola na puno ng pagmamahal. Agad na bumuhos ang kanyang luha. Hindi na napigilang yakapin ng malamig ng katawan ng kanyang pinakamamahal na lola. Paalam po, Lola. Salamat po sa lahat. Hindi ko kayo makakalimutan. Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Alam niyang wala na ang kanyang lola, ngunit ang mga alaala nito ay mananatili sa kanyang puso magpakailanman. Sa mga araw ng kanyang pagluluksa, lagi siyang pumupunta sa kanilang bakuran
sa ilalim ng puno ng mangga. Doon, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang lola na tila hindi pa rin siya iniwan. Naisip niyang gawin ang lahat upang mapanatili ang alaala ng kanyang lola sa kanyang puso. Sa kanyang panalangin, ipinangako niya na palaging magpapasalamat at igagalang ang mga alaala ng kanyang lola at lolo. Ang mga alaala na nagbigay sa kanya ng gabay at pagmamahal na walang katulad. At sa bawat pag-ihip ng hangin at pagbagsak ng dahon mula sa puno ng mangga, naramdaman ni Danilo na hindi siya nag-iisa. Makalipas ang ilang linggo mula nang pumanaw si Lola Isabel, nanatiling malungkot si Danilo. Sa bawat araw, hinahanap niya ang presensya ng kanyang lola sa bawat sulok ng kanilang bahay, sa bawat himig ng hangin at lalo na sa kanilang bakuran. Parang laging may hinahanap ang kanyang puso na hindi niya matukoy. Madalas siyang napapaupo sa lumang upuan ng kanyang lola sa tabi ng bintana, kung saan laging nagkikwento ang matanda ng mga alaala ng nakaraan, lalo na tungkol sa kanyang lolo. Isang araw, habang naglilinis siya ng bakuran, biglang napansin niya ang puno ng mangga sa sulok, ang lugar kung saan nakita niyang naglibing ang kanyang lola ilang taon na ang nakalilipas. Muling sumagi sa kanyang isip ang kakaibang tanawing iyon. Si Lola Isabel, na may hawak na maliit na kahon, ay maingat na hinuhukay ang lupa at tahimik na ibinaon ang isang bagay na tila napakahalaga sa kanya. Matagal na niyang binaliwala ang tanawing iyon. Iginagalang ang kagustuhan ng kanyang lola na panatilihin ang lihim na iyon. Ngunit ngayon, sa pagkawala ni Lola Isabel, hindi maiwasan ni Danilo na magtanong sa kanyang sarili. Ano kaya ang iniwan ng kanyang lola sa ilalim ng lupa? Ano ang napakahalaga na pinili nitong ilibing ng palihim? Dahan-dahang lumapit si Danilo sa puno. Hawak ang pala na kanina pa niya ginagamit sa paglilinis. Napatingin siya sa lupa, sa mismong lugar kung saan niya unang nakita ang kanyang lola na naglibing ng kahon. Tumibok ang kanyang puso ng mas mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang pagnanais na malaman ang iniwang lihim ng kanyang lola. Marahan niyang sinimulang ibinaon ng pala sa lupa. Dahan-dahang hinuhukay ang paligid. Habang mas lumalalim ang kanyang paghuhukay, hindi maiwasan ni Danilo na makaramdam ng kakaibang kaba at pananabik. Ano kaya ang matutuklasan niya sa ilalim ng lupa? Ilang minuto ang lumipas at nakarinig siya ng malutong na tunog. Tumama ang pala sa isang matigas na bagay. Dahan-dahan niyang hinawi ang lupa gamit ang kanyang mga kamay hanggang sa unti-unting lumitaw ang isang lumang kahon. Maalikabok, ngunit buo pa rin. Maingat niya itong hinango mula sa pagkakalibing at pinunasan ang ibabaw nito. Nakaukit sa kahoy ang mga inisyal ng kanyang lolo at lola, na tila magkasamang isinulat ng may pagmamahal at pag-iingat. Sa paghawak pa lang niya sa kahon, naramdaman ni Danilo ang bigat ng alaala ng kanyang lolo at lola. Parang nababalot ng mahika ang kahon. At sa kanyang puso, alam niyang ang mga laman nito ay hindi basta-bastang mga bagay lamang, kundi mga piraso ng nakaraan na hindi kailanman nakalimutan ng kanyang lola. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at sa loob nito, unang bumungad sa kanya ang isang bungkos ng mga lumang liham. Maingat na tinupi at tinalian ng pulang laso. Bahagya niyang kinuha ang isang liham at dahan-dahang binasa ang mga unang linya. Minamahal kong Isabel, hindi ko maipaliwanag kung gaano kaligaya ang aking puso sa bawat sandaling kasama kita. Nagpatuloy ang kanyang pagbabasa at sa bawat salita, ramdam ni Danilo ang tindi ng pagmamahalan ng kanyang lolo at lola noong kabataan nila. Isinulat ng kanyang lolo ang mga liham ng may masidhing damdamin. Puno ng pangarap para sa kanilang dalawa, may mga liham na nagsasaad ng simpleng pagmamalasakit, mga plano para sa kanilang kinabukasan at mga pangako ng pagmamahal na tila walang hanggan. Habang binabasa ang bawat liham, hindi maiwasan ni Danilo na mapaluha. Naunawaan niya ngayon kung bakit itinago at iningatan ng kanyang lola ang mga liham na ito. Sila ang mga alaala ng isang pagmamahalang tunay at wagas. Isang pagmamahalan na tumagal sa kabila ng panahon at kahit sa kamatayan ay nanatiling buhay sa puso ng kanyang lola.
Kasama ng mga liham, may nakita siyang ilang lumang larawan ng kanyang lolo at lola noong kabataan nila. Sa mga larawang ito, nakita niya ang masayang mukha ng dalawa. Nakangiti at puno ng buhay. Para bang sa bawat larawan, naroroon ang kasiyahan na dulot ng kanilang pagsasama. Napangiti si Danilo. Ramdam ang koneksyon sa kanyang mga ninuno na tila buhay pa rin sa kanyang harapan. Inilapag ni Danilo ang mga liham at larawan sa tabi ng kahon. Ngunit sa ilalim nito, may isa pang bagay na nakatago. Isa itong maliit na sisidlan at sa pagbukas niya, tumambat sa kanya ang ilang gintong barya. Natigilan siya dahil hindi niya inaasahan ang yaman na iyon na natuklasan niya sa ilalim ng lupa. Kasama ng mga gintong barya ay isang huling liham mula kay Lola Isabel. Nanginginig ang kamay ni Danilo habang binubuksan ang liham. Tila naririnig pa niya ang tinig ng kanyang lola habang binabasa ang mga salita. Danilo, apo, kung nabuksan mo na ang kahong ito, malamang ay wala na ako. Ngunit nais kong ipaalam sa iyo na iniwan ko sa iyo ang mga alaala ng aking pagmamahal sa iyong lolo. Ang mga gintong baryang ito ay ang munting pamana na nais kong ipasa sa iyo. Ginugol ko ang buhay ko sa pagmamahal at pag-aaruga sa inyo. At alam kong hindi ako nagkamali. Kaya sana, maging paalala sa iyo ang mga bagay na ito ng kahalagahan ng pagmamahal at pagiging matapat sa sarili. Mahalin mo ang iyong pamilya tulad ng pagmamahal ko sa iyo at sa iyong lolo. At Danilo, apo, huwag mong kalimutang magbahagi sa iyong mga kapatid at magulang dahil ang yaman na ito ay para sa inyong lahat. Napaiyak si Danilo, hindi dahil sa gintong mga barya, kundi dahil sa lalim ng pagmamahal ng kanyang lola na tila buhay pa rin. Umaabot pa rin sa kanya na kahit sa kabilang buhay. Tumitig siya sa mga laman ng kahon at sa kanyang puso, alam niyang natagpuan niya ang huling habilin ng kanyang lola. Ang aral na wagas na pagmamahal at ang pananagutan sa pamilya. Dahan-dahan niyang isinara ang kahon, hawak ang alaala ng kanyang lola at lolo sa bawat liham at gintong barya. Matapos matagpuan ni Danilo ang mga liham at mga gintong barya sa loob ng kahon, hindi siya mapakali. Sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat at halaga ng mga bagay na iyon. Hindi lamang dahil sa kayamanan, kundi dahil sa diwa ng pagmamahalan ng kanyang lolo at lola. Alam niya ang mga gintong barya ay isang pamana mula sa kanyang lola. Isang simbolo ng kanyang pagmamahal at pananagutan para sa kanya at sa buong pamilya. Nang gabing iyon, tahimik na nagmumuni-muni si Danilo sa kwarto niya. Ang bawat liham na kanyang binasa ay tila mga piraso ng nakaraan na nagbigay liwanag sa kwento ng pagmamahalan ng kanyang lolo at lola. Naisip niya kung gaano kasimple, ngunit malalim ang kanilang pagsasama. At naunawaan niya kung bakit hindi kailanman naghanap ng ibang kasama si Lola Isabel matapos pumanaw ang kanyang lolo. Sa bawat salitang inukit ng kanyang lolo sa mga liham, damang-dama niya ang pangako at katapatan na hindi nagwakas kahit sa kamatayan. Kinaumagahan, nagpa siya si Danilo na ipakita ang mga liham at ang mga gintong barya sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Bagamat nais niyang panatilihin ang kahon bilang alaala ng kanyang lola, alam niyang ang mga yaman na ito ay hindi para sa kanya lamang, kundi para sa kanilang lahat, ayon na rin sa habilin ni Lola Isabel. Pagdating sa kanilang sala, tinipon ni Danilo ang kanyang pamilya at inilatag ang kahon sa gitna ng lamesa. Tahimik niyang binuksan ang kahon at ipiniliwanag sa kanila ang lahat ng natagpuan niya. Nay, Tay, mga tol, ito po ang iniwan ni Lola para sa atin. Simula ni Danilo habang nakatingin sa kanyang pamilya. Di lamang po mga liham to. Ito po ay mga alaala ng pagmamahalan nila lolo at lola. Narito rin po ang ilang gintong barya na iniwan ni Lola para sa atin. Bilang pamana. Namangha ang kanyang mga magulang sa mga natagpuan ni Danilo. Hawak ng kanyang ina ang isang liham at habang binabasa ito, hindi niya maiwasan na mapaluha. Ang tindi pala ng pagmamahal ng mga magulang ko. Bulong ng kanyang ina.
Hindi ko akalaing ganito katindi ang kanilang pagmamahalan. Tumango si Danilo, sinamahan ng kanyang ina sa pagluha. Opo, nanay. At sinabi po ni Lola na ang mga baryang ito ay para sa ating lahat. Ayaw ko pong angkinin ito ng mag-isa dahil alam kong para to sa pamilya natin. Sa pagtanggap ng kanyang pamilya sa mga gintong barya, nagpasya sila na gamitin ito hindi lamang para sa kanilang mga pangangailangan, kundi para sa mga layunin na may kahalagahan sa kanilang mga puso. Nagtulong-tulong silang pag-isipan ng pinakamahusay na paraan upang magamit ang yaman sa paraang makakabuti para sa kanilang pamilya at makapagbibigay-pugay sa alaala ni Lola Isabel. Inilaan nila ang bahagi ng pera upang mapag-aral ang mga nakababatang kapatid ni Danilo. At ang natitirang bahagi ay inilagay sa isang maliit na negosyo na makatutulong sa kanilang kabuhayan. Sa bawat hakbang ng kanilang pagsusumikap, lagi nilang naaalala ang kanilang lola, ang kanyang mga ngiti at ang kanyang mga kwento, maging ang matinding pagmamahal sa kanilang pamilya. Lumipas ang panahon at si Danilo ay lumaki na may malalim na pag-unawa sa halaga ng pamilya at pagmamahalan. Sa tuwing siya ay magdaraan sa puno ng mangga kung saan nakalibing ang kahon, napapaisip siya sa lahat ng aral na iniwan ng kanyang lola. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pagmamalaki sa pamana ng kanyang lolo at lola, na hindi lamang nakapaloob sa mga gintong barya o mga liham, kundi sa mga alaala at aral ng kanilang walang katapusang pagmamahalan. Para kay Danilo, ang tunay na kayamanan ay ang mga alaala at aral na iniwan ng kanyang mga ninuno. At sa bawat araw na kasama niya ang kanyang pamilya, sinusubukan niyang ipamuhay ang mga aral na iyon, na may pagmamahal at malasakit, tulad ng ipinakita ng kanyang Lola Isabel at lolo sa kanya. Sa kanyang puso, alam niyang mananatili ang alaala ng kanyang lola, hindi lamang sa bawat liham, kundi sa bawat hakbang na gagawin niya sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon na ng sariling pamilya si Danilo. Nakapag-asawa siya ng isang mabait at mapagmahal na babae na nagngangalang Lisa, at sila ay biniyayaan ng isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Miguel. Sa kanilang simpleng buhay, puno ng saya at pagmamahala ng bawat araw. At sa tulong ng mga gintong barya na minana niya mula sa kanyang lolo at lola, nakapagpatayo siya ng isang maliit ngunit maunlad na tindahan na siyang naging pangunahing kabuhayan ng kanilang pamilya. Isang umaga, habang abala si Danilo sa pag-aayos ng mga paninda, pumasok ang kanyang anak na si Miguel, na sa murang edad ay mahilig ng tumulong sa kanilang negosyo. Papa, bakit po ang daming tao dito sa tindahan natin? Tanong ni Miguel habang nagtataka. Napapansin ang dami ng mga customer na bumibili. Ngumiti si Danilo at kinarga ang kanyang anak. Alam mo, anak, may mga tao talagang bumabalik-balik dito kasi alam nilang masarap at sariwa ang mga paninda natin. Pero ang pinaka-importante, tinuturing natin silang parang pamilya. Paliwanag ni Danilo habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Kaya sa bawat araw, ang ating tindahan ay hindi lang para kumita, kundi para makapaglingkod sa iba. Sa sandaling iyon, dumating si Lisa. Dala ang ilang bagong stock ng mga prutas. Nakita niya si Danilo at Miguel na abalang nakikitungo sa mga customer at napangiti ito sa masayang eksena. Alam mo, Danilo, buti naman at tulong-tulong tayo dito. Napakalaki ng naitulong ng negosyo natin sa atin. Lalo na nga na lumalaki na to si Miguel. Sabi ni Lisa habang inaayos ang mga paninda. Oo, mahal. Tugon ni Danilo habang abala pa rin sa pagtitimbang ng mga paninda. Minsan nga naiisip ko kung hindi dahil sa pamana ng lola ko, baka wala tayo sa kinalalagyan natin ngayon. Lahat ng to, ang tindahan, ang tahanan natin, lahat, utang natin sa kanya. Hinawakan ni Lisa ang kamay ni Danilo at ngumiti. Alam kong proud na proud sa iyo ang lola mo. Lalo na, ginagamit mo ang kanyang pamana para mapabuti ang ating buhay at makapagbigay ka rin sa iba. Pagkatapos ng abalang umaga, nang mas kaunti na ang customer, tahimik silang nag-uusap sa loob ng tindahan.
Napansin ni Miguel na abala sa kanilang pag-uusap ang kanyang mga magulang at nilapitan sila. Papa, pwede po bang magkwento kayo tungkol kay Lola Isabel? Tanong ni Miguel na noon pa man ay curious na tungkol sa kwento ng kanyang lola. Ngumiti si Danilo at tumingin sa kanyang anak. Sige, anak. Alam mo, ang Lola Isabel mo ang nagbigay sa atin ng lahat ng to. Napakabait at mapagmahal niya. Noong bata pa ako, lagi kami magkasama ni Lola Isabel sa lahat ng bagay. Siya ang nagturo sa akin kung paano mahalin ang pamilya at kung paano magpahalaga sa bawat maliit na bagay. Napatingin si Miguel sa kanyang ama. Kitang-kita ang interes sa kanyang mga mata. Ano pong itsura niya, Papa? At ano pong nangyari sa kanya? Napabuntong hininga si Danilo at sa kanyang puso ay bumalik ang mga alaala ng kanyang lola. Nahilig siyang ngumiti, anak. May mga ngiti siyang parang nagpapagaan sa lahat ng bagay. Pero may mga panahon na naging malungkot siya. Lalo na noong wala na si lolo mo. Pero kahit ganun, ginawa niya ang lahat para sa pamilya. Tahimik na nakikinig si Miguel. Ini-imagine sa kanyang isipan ang kwento ng kanyang Lola Isabel. Pagkatapos ng ilang sandali, muling nagtanong si Miguel. Papa, kaya po ba natin nakuha ang tindahan natin dahil sa mga gintong barya? Oo, anak. Sagot ni Danilo habang hinahaplos ang ulo ng anak. Binigyan niya ako ng pamana. Hindi lamang pera kundi mga aral sa buhay. Sinabi niya sa akin na ang yaman ay hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa pamilya at sa ibang tao. Kaya nga sa lahat ng to, sinigurado kong makikinabang din ang pamilya natin. At sana balang araw, ikaw rin, Miguel. Sa kanilang usapan, napansin ni Lisa ang pagmamahal ni Danilo sa kanyang lola na tila hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Alam mo, Danilo, minsan nagtataka ako kung paano mo napapanatiling buhay si Lola Isabel sa puso mo. Kahit wala na siya, parang andito pa rin siya sa bawat kwento at sa bawat plano mo para sa pamilya natin. Napatingin si Danilo kay Lisa at ngumiti. Dahil sa kanya ko natutunan ang lahat ng to. Ang tindahan, ang ating buhay, ang pagmamahalan natin. Lahat ng to ay parang alay ko sa kanya. Kaya sa tuwing may customer na nagpapasaya ko, pakiramdam ko napapasaya ko rin si Lola Isabel. Sa bawat araw na lumilipas, naging makulay ang buhay ni Danilo at ng kanyang pamilya. Ang kanilang maliit na tindahan ay unti-unting lumago at naging bahagi ng kanilang komunidad. Hindi lamang ito nagbigay ng kabuhayan, kundi nagbigay din ng pagkakataon na makatulong sa iba. Bagay na ipinangaral at iniwan ng kanyang Lola Isabel bilang pamana. Si Miguel, sa murang edad, ay natutunan kung paano maging masipag at magalang sa mga tao. Ang tindahan ay naging bahagi ng kanilang mga buhay at kanilang kasaysayan. Isang simbolo ng pagmamahal ng kanilang ninuno na si Lola Isabel. Sa kanilang tahanan, nakatago pa rin sa isang kahon ng mga liham at ilan pang natitirang gintong barya na minana ni Danilo. Alam niyang mahalaga ito, hindi dahil sa material na halaga, kundi dahil sa mga alaala na dala ng mga ito. Mga alaala na nagpapalalim ng kanilang pagkatao at pagmamahal sa isa't isa.